저것까지 대통령이 예상을 했을 수도 있다는 또 생각이 또 언뜻 듭니다. 이 엄청난 일에. Hindi ligtas sa pananagutan si South Korean President Yoon Suk-yeol kahit binawi agad niya ang martial law declaration. Ayon sa koalisyon ng mga mambabatas mula sa oposisyon, plano nilang magbungkahi ng panukalang batas para ma-impeach ang presidente. Dapat anilang mapagbotohan ito sa loob ng 72 oras. Anila ang deklarasyon ng martial law ni President Yoon ay isang malinaw na paglabag sa konstitusyon. May tuturing din umano itong isang matinding paghihimagsik at nagbibigay ng matibay na batayan para sa kanyang impeachment. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 Kung matutuloy ang impeachment, dadaan ito sa Constitutional Court na nagtanggal kay dating Pangulong Park Geun-hye noong 2016. Bagamat binawi ni Yoon ang martial law, patuloy na apektado ang kanyang hinaharap sa politika na nagdudulot ng malaking epekto sa demokratikong sistema ng bansa. Ang deklarasyong ito ni Yoon ay ikinagulat at ikinagalit ng mamamayan. Nagresulta ito ng mga kilos protesta sa harap ng National Assembly. Ngunit ilang oras matapos ang pagdedeklara ng martial law, agad nag-convene ang South Korean Parliament upang pagbotohan na i-lift ito. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue, South Korea. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.